Maraming salamat po sa lahat ng mga naniniwala at nagtitiwala sa aking mga kakayahan at may pangunawa sapagkat ito po ay gawing gabay lamang. Maraming salamat po. Okay, tingnan natin ang tatlong enerhiya na nangingibabaw sa lakas at makikitaan natin ng nangingibabaw na enerhiya sa ating bansa. Medyo kinikilabutan ako mga good news to, na may nauunang bad news. Unang kalagayan ng Pilipinas ay 50-50. Kailangan talaga natin ng mas mabuting hard prayer, na mas makapangyarihan hard prayer, no? May isang lalaki na nakakulong na maaari natin makalaya, no? Maring ito ay si PRRD na talagang pinupush, no? Involved siya sa kalayaan at kapayapaan ng kaguluhan at magkaroon ng tunay na pagbabago ang bansang Pilipinas. Sinasabi, hard prayer and 50-50. More hard prayer ang dapat maganap, no? Dahil ang daming nagaganap na dilubyo or yung mga hindi maganda. Kaya ang mga taong mga Pilipino ay mangangailangan tayo ng matinding panalangin. Dahil sinasabi dito, 50-50. Nakakulong tayo sa dilubyo o kaya sa anumang mga negatibong nakasulob o background natin. Ngunit ang mas makahihigit na kalayaan natin upang tayo ay hindi makulong sa dilubyong pangyayari o magaganap o mga hindi maganda na dulot din ng mga disaster at dulot o kagagawa ng mga taong nagpabaya. Kaya ang mga disaster ay nagwala, no? At nawala sa tamang season o kaya change climate change yung panahon natin. Kaya pagdasal natin, nagkaroon ng climate change, no? Kagagawan niya ng mga taong umabuso ng ating mga pangangalaga o pag-iingat sa ating kinabukasan at sa ating future or yung nature natin, ano? Kaya please, hard prayer, hard prayer pa po dahil ang ating bansang Pilipinas ay 50-50 na, nasa panganib na. Ngunit datapwat, may isang lalaki na lalaya at nakakulong sa sinisigaw ng mga taong bayan. Maaaring ito nga si PRRD na makalaya na at supersahin ang lahat, no? Or maiuwi sa ating bansang Pilipinas. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagpapa-update at sa lahat ng mga nagtatanong at ito po ay panoorin nyo hanggang sa dulo. Ayan. Heart prayer ang ating higher energy na kakailanganin upang mapatagumpayan natin ang mga tao na dapat managot sa ating lipunan o sa ating bayan, sa ating bansang Pilipinas na nakaupo sa ating mga gobyerno or nagkurap ng mga pera. Sila po ay mapapadala na ng mga supwena o tinatawag natin imbitasyon. Kaya abangan nyo ang mga susunod na pangyayari at tutukan nyo lamang po ang inyong mga pinapanood. Walang kukurap para makita nyo ang kurap. No? Pagmasdan nyo mabuti at alamin at huwag kayong palinglang sa mga pinapakita nila sapagkat marami ng mga syndicate or mananagot, no? Dahil papadalan sila ng mga supwena or tinatawag natin na letter invitation. Kaya sila ay maharap sa mga kanilang dapat sa kanilang mga pananagutan o pananagutin sila ng taong bayan. Kaya huwag kayong kukurap para makita nyo yung mga kurap, no? Tunay na kurap sa ating bansang Pilipinas. Alright? Kaya ang mga tao ngayon ay naguguluhanan man, napapagod man, isip man ng isip, at gulong-gulo, naglabo-labo na mapupunta tayo sa kaayusan ng ating batas, sistema ng batas, no? Kaya mapapanagot at mapapadali at mapapadala ng mga supwena or mapapanagot ang mga taong may sala at nagpagulo sa ating gobyerno. And I thank you. Yun lang po. Ayan. And then, gaya ng sinabi ko sa inyo in term na this year, kung matapos ni President Bongbong Marcos ang taon na to, swerte niya kung matapos niya to, or else na hindi niya matapos ang kanyang term. Kaya, ang lakas ng aking nabibisyon mula pa noon sa sinabi ko sa inyo, doon sa mga unang-una kong tarot card na 50-50 siya, no? Maaaring matapos na ang labanan or away, magkaroon ng mga magagandang resulta. Nawa nitong this coming December or magpapasko, dapat ang pinakamagandang mangyari at pinakamagandang keep ni God sa atin yung maayos na lahat
no? Yung kaguluhan sa ating bansa at mapanagot na yung lahat ng mga dapat mapanagot at magkaroon talaga ng true master law, yung mga batas natin ang dapat masunod at may sinusunod na tamang batas. Huwag ilihis ang batas at wag baguhin sapagkat diyan nagsisimula ang kaguluhan ng mga taong may kanya-kanyang pinaglalaban. Importante yung batas. Kaya kung walang batas, maaring magkagulo talaga ang tao, no? Dahil walang respeto o galang sa isa't isa kapag wala na o nawala ang ating totoo at sinusunod na mahalagang batas ng ating bansa, no? At ng ating mga nasa gobyerno. Kayo yung mga nasa gobyerno, kayo yung mga dapat sundin at dapat kayo ang unang-unang sumusunod sa kung ano man ang totoong batas at nasa sa batas at hindi binabali o binababoy ninyo yung mga batas ng tao, no? Ang humanity ay magkakagulo at accountability, maraming mga issue na yan na mangyayari. Kaya matatapos din yan at magkakaroon ng pagpapasya. Nawa maganda ang gift sa atin ni God ngayong Pasko na matapos na yung kaguluhan kasi maaaring hindi matapos ni President Bongbong Marcos itong taon na to at kung ito naman ay malampasan niya itong taon na to na hindi pa rin siya makababa. Siguro maybe next year, no? Or quarterly ng next year. Kaya galingan pa ng mga taong mas magagaling sa batas at tunay na nagpapalakad ng batas natin sa ating bansang Pilipinas, no? Dahil ang kasalalay ang respeto sa batas. Kasi kapag nawala na ang respeto sa batas, ang mga Pilipino ay maglalaban-laban o wala nang ganap na respeto. Kung walang batas, walang respeto. Alright? Ayan, hindi na natin igagalang yung batas sapagkat kaguluhan ang dulot niyan. Kaya mag-ingat po mga kabartudes, siya po ang nangingibabaw na enerhiya. Ngayon, coming up, then soon, at itong mga mastermind ng drug lord or syndicate at mga masasamang tao or involved sa lahat ng mga kaguluhan at corruption ay mananagot na. Kaya abangan nyo yan at pananagutin ng mga taong bayan ang mga yan. Kaya saksi ang Diyos sa lahat ng mga kaguluhan at nagaganap sa ating bansa o sa buong mundo dahil wala tayong maililihim kay God. Tandaan, God for second guide and idea, ako'y gabay lamang, ano? Matatapos na rin ang laban and the number of 5 this coming 2025. Pinagpe-pray ko na hanggang ngayon na lang dapat 2025 matapos kasi sinasabi at nakikita ko na dapat ngayong 2025 matuldukan ang pinakapinuno o namumuno sa kaguluhan. Mahuli na ang mga God of War, no? Ang mga mastermind, ang mga syndicate and corrupt. Ayan. At saka yung mga tao, tanggalin na o alisin na ang mga salot sa pamamalakad ng batas at ng lipunan, yung mga salot sa lipunan na mga nakaupo sa serbisyo. Kaya panalangin po ang nangingibabaw dito para makamit natin ang tunay na katapusan ng kaguluhan nitong taon na to. Nawa before December or until December lang po ay tapos na lahat ang mga problema ng mga tao, ng kaguluhan at matutukan ang mga dapat tutukan na isaayos. Huwag po kayong magtaka kasi marami talagang pangyayari na dulot ng mga kaguluhan sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan at salapi, no, ng taong bayan. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga nakakagets ng mga sinasabi ko. Huwag lang po kaalaman, kundi pati rin ang karunungan na inyong laliman upang kayo ay palagi ko magabayan at maprotektahan. Kasama kayo sa aking mga panalangin at dalangin, dasal sa aking araw-araw na sumainyo palagi ang pagpapala ng Diyos at kaayusan at kagalingan. Kapagkat ang mabuting tao ay malakas kay God, no? At saka hindi pinababayaan ni God at palaging ginagabayan ng ating Diyos Ama. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga tumatangkilik ng akin. Share nyo to, like nyo to, and then comment kayo sa aking comment section. Kaya ngayon lang ako nagka-time, kaya ngayon lang po ako kapagbigay sa inyo kasi siningit ko lang to dahil I am very busy. Hindi ko nga namalaya na 1 week na pala akong hindi nakakapag-vlog. Kaya I miss you all. Alam ko namimiss nyo na ako, mga kabartudes, and I miss you all so much. Maraming salamat at sumainyo palagi ang
ang kapangyarihan ng mabubuting ng dalangin. Matalo natin ang ating mga pinapanalangin. Sa totoo lang, kaya hindi ako masyado makapag-vlog. Palagi ako nananalangin na matapos na ang kaguluhan at managot na dapat managot at mangyari na ang dapat mangyari dahil ayaw ko na nakikita o naapektuhan ang mga kabartudes ko ng kaguluhan at pati kaisipan nila ay gulong-gulungan dahil sa damay-damay na talaga. No, huwag tayo basta maniniwala sa mga fake news, sa mga naglalabas ng mga hindi tamang akay o pagsasalita sa inyo, naway maging mapili kayo at matagumpay sa sinasamahan nyo at pinaniniwalaan nyo sa inyong mga napapanood. At ayaw na ayaw ko talaga yung mga syunga-syunga at saka yung mga bobonics, kaya nawa maging great kayo at maging matalino kayo, maging bright kayo, no? Kasi sabi ko nga sa inyo, kung bright kayo at saka maingat, mapapanalo nyo palagi ang inyong mga pinaglalaban. Yan, maraming sa. Tingnan natin ang mga nangyayari sa nakaraan, hinaharap at ang kasalukuyan. Okay, malinaw naman ang tatlong enerhiya about the higher prayer and heart prayer, and then legit process o due process and procedure sa law system or mga mananagot sa mga kaguluhan at pangyayari o mga supwena to at padalang supwena or issue, usapin. Then matapos na at magkakaroon na ng pagpapasya ang mga tao. So, yan ang mga magandang mangyari. Before December may karoon na ng pagpapasya at hanggat may oras, may panahon, lagi ko sinasabi sa inyo, agapan nyo. Dahil kapag hindi nyo naagapan, ay kayo rin ang gagapan. Yan. Maraming salamat sa mga nakakagets, nakakakuha ng aking mga sinasabi dahil ayaw ko na maapektuhan kayo ng kaguluhan at maging marupok na tao. Kailangan strong tayo. Alright? So, tingnan natin ngayon ang 7 card na maaaring nangyayari, nagaganap sa nakaraan, inaharap at kasalukuyan paparating sa ating bansa. Okay, involved dito yung mga tao rin, no? Ayan, tingnan natin. Ayan. As of now ngayon, mayroong ang tao ay makatatanggap ng tulong o mga tulong-tulong about sa tulong. Siguro dahil yan doon sa mga nangyari, o yan katulad ng lindol, ng mga baha, ay mayroong mga matatanggap o makatatanggap o pagtanggap ang mga tao ng tulong. Pero ano yan, fast forward. Kasi pasa-pasa lang din. Albawa, tutulungan si VP Sara, ito, isang tao na tinulungan at tutulong, parang fast forward, pasa-pasa. Tutulong siya dahil may tumutulong, dahil tutulong din yung tutulong. So, tulungan. Kaya, ayan yung nangingibabaw na tulungan sa sign nito na kasalukuyang nagaganap sa ating bansa. At pera pa rin ang gusto nilang makamit, pera pa rin ang gusto nilang pag-usapan, at walang tigil ang issue tungkol sa pera or sa lapit ng taong bayan na mga nawawala or marami pa rin naghahangad. At gustong makakaroon ng malaking pera, no, ng mga tao, no, yung mga nakaupo sa posisyon ng karako. Ngayon, ayan, may isang tao na dapat natin suportahan at gawing bantayan, sapagkat itong mga tao na to ay nasa gobyerno na nagpupursige na gawin ang lahat ng magagawa upang makapagsimula sa pagbabago ng ating bansa.